Hello, what is up mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik para sa panibago nating pag-uusapan na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ko po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Sa oras na ito mga sangkay, pag-uusapan po natin ang ipinakitang kabaitan ni Bongbong Marcos na dahilan kung bakit kinabiliban ito lalo ng mga DDS Marcos supporters. Ito po mga sangkay ay sa kabila noong mga nakaraang araw, mga sangkay nakapansin-pansin yung mga banat sa kanya ng ating Tatay Digong. Subalit, itong si BBM ay talagang namang makikita nyo dito na napakabait at wala po talagang inireply na masamang tinapay laban sa ating Tatay Digong. Ngayon mga sangkay, pag-uusapan po natin ito. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na lagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. At sa walang pagtatagal mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! Mga sangkay, gusto ko lamang po itong pag-usapan dahil nakakatuwa lamang pong isipin na si Bongbong Marcos ay talagang halos tinagtad ng mga banat ng iba't ibang klaseng partido o iba't ibang klaseng politiko, lalong-lalo na sa mga dilawan mga sangkay. Subalit, never po siya nag-reply ng masama laban sa mga to. Pero ito yata ang pinakamasakit mga sangkay. Ang banatan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Tatay Digong. Siguro naman mga sangkay, napansin nyo yun na noong mga nakaraang mga taon, pagpasok noong 2016, 2017, pataas mga sangkay, si President Duterte ay panay papuri kay Bongbong Marcos at nasasabi pa nga po niya doon, mga sangkay, na si BBM ang susunod na magiging Pangulo at minsan na din po niya nabanggit na kung mananalo daw po sa protesta si BBM doon sa Supreme Court, baka daw po mag-step down siya at ang ipapalit niya ay si Bongbong Marcos. Ganun po siya kabilib noon sa kanyang matalik na kaibigan na si Bongbong Marcos. Palagi po sa bawat speech ni Tatay Digong na-appreciate si BBM. Subalit makalipas po ang ilang mga taon o nitong mga nakaraang buwan o nitong mga nakaraang mga araw, tila baga nagbago po ang ihip ng hangin. Ang dating Bongbong Marcos na matalik na kaibigan ni Tatay Digong ay bigla pong bumulaga ang banat ni President Duterte. Kagaya na lamang po nitong sinabi ni President Duterte nakaraang mga araw lamang po ito mga sangkay. Ayon po sa balitang ito mula po sa News 5, President Duterte hindi susuportahan ang kandidatura ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Idiniin ni President Rodrigo Duterte na kay Presidential Aspirant Senator Bongo ang kanyang suporta para maging susunod na Pangulo ng bansa. At eto na mga sangkay ang medyo mabigat na banat ni President Duterte na taliwas po sa kanyang mga sinasabi noong mga nakaraang taon na panay papuri po siya sa mga Marcos, lalong-lalo na po kay Bongbong. Ayon po sa kanya, ni minsan wala kayong narinig na mag-Marcos ako. Sa unang part pa lang ng mga sangkay, kapansin-pansin na hindi po ito totoo dahil noong mga nakaraang taon panay appreciate, panay papuri siya kay Bongbong Marcos mga sangkay. At eto ang sumunod na linya, kailanman hindi ako nagsalita na may susuportahan ako si Marcos at Pacquiao, wala yan, sabi ng Pangulo sa panayam ng vlogger na si Gcashby. Medyo maanghang ito mga sangkay at syempre matalik na kaibigan mo ang bumanat. So kung ako si BBM, malamang sa malamang masasaktan ako ng husto, which is natural naman po yun na pakiramdam na bilang isang matalik na kaibigan na babanatan ka ng kasangga mo, talagang namang masakit iyon. At inamin yun mga sangkay ni Senator Amy Marcos. Ayon nga po sa kanya na nasaktan daw po talaga sila sa sinabi ni PRRD. Subalit, never na naman sila nagsalita ng masakit kay President Duterte. Kung ano po ang kanilang ginagawa sa kanilang mga taga-batikos, kagaya po ng mga dilawan, kagaya ni Leni Robredo o kung sino pa man, ganun din po ang ginawa niya kay President Duterte. Never po sila nag-reply ng masamang tinapay. Pero, mga sangkay, yung iilan dito, naku po, matindi. Kagaya na lamang po ni Manny Pacquiao. Nung binanatan po ni President Duterte, nag-reply po kaagad ng maanghang na salita
nakagaya na lamang po neto. Sa akin lang, yung una niyang statement bago siya tumakbo, mag-jet ski siya. Ipaglaban ang West Philippine Sea, magdadala ng bandila, nagbigay ng encouragement sa ating mga kababayan. Lumakas ang loob natin. Ito yung gusto ko. Tapos, pagdating ng panahon, dapat manindigan tayo kung ano ang sa atin. So ito po yung banat niya kay President Duterte patungkol sa jet ski statement. Pag-usapan na po natin ito. So isa po ito si Manny Pacquiao sa maraming politiko na kapag binanatan ni President Duterte, magre-reply din po ng matinding banat sa Pangulo. Pero ibang-iba po si BBM. Kahit binanatan ni President Duterte, never po yan nag-reply ng masama. At ito pa mga sangka, isa pang halimbawa kay Yorme Isko. Nakaraang mga buwan, nagkakabanatan po si President Duterte at Mayor Isko, di ba? Kapansin-pansin naman yung mga sangkay. At ito po ang isa sa banat ni Yorme Isko. Alam mo kasi, yung mga leader-leader na nasa opisina lang at natutulog, pag oras na ng trabaho, gigising lang pagkagabi na. Malamang sa hindi, mabobola yan ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya hindi na niya alam kung ano ang nangyayari. Pero ngayon mga sangkay, di ba? Bigla pong lumambot si Yorme Isko kay President Duterte. Kung ano-ano na pong mga papuri ang kanyang sinasabi. Well, si BBM maanghang ang natanggap niyang salita galing sa kanyang matalik na kaibigan. Pero mga sangkay, ipapakita ko po sa inyo ang isang video noong nakaraang mga araw pa ito na nagkaroon po ng message o reply si BBM kay President Duterte sa sinabi mga sangkay na hindi po siya susuportahan. At ito po ay isiniwalat ni Attorney Larry Gadon. Mananatili ang suporta ni dating Senador Bongbong Marcos kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kahit hindi susuportahan ng Pangulo ang kanyang kampanya sa 2022 elections. Si MJ Mondial sa detalye ng balita live. MJ. Kyle, magandang gabi. Yan nga ang naging pahayag ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos laban sa mga naging pahayag din sa kanya ni Pangulo Rodrigo Duterte. Binanggit kamakailan ni Pangulo Rodrigo Duterte na hindi niya susuportahan ang kandidatura ni Bongbong Marcos. Walang direktang sagot dito si BBM. Pero ayon kay Attorney Larry Gadon, walang masamang tinapay sa dating senador. Katunayan, hindi raw mawawala ang paggalang nito sa Pangulo kahit hindi nito suportado ang pagtakbo sa 2022 presidential race. Sapagkat nakausap ko si BBM a while ago and natanong ko nga sa kanya na may sinasabi nga si Presidente Duterte na hindi siya susuporta kay BBM at isasabihin daw niya yung dahilan ng kung bakit ayaw niya sumuporta kapag ka-eleksyon na. Ngayon, kinausap ko si BBM at ang sabi naman niya sa akin ay kahit na gano'n ang sinabi ni Presidente Duterte, siya ay patuloy na susuporta kay Presidente Duterte. Sinabi rin ni Gadon na walang sama ng loob si BBM kay Pangulong Duterte. Hindi rin daw siya nangangamba dahil wala siyang itinatago sa tao. Siya ay patuloy na susuporta sa administrasyon at hindi niya ito ikasasama ng loob at nakakatiyak naman siya na sa sarili niya mismo ay wala siyang dapat na ipangamba. Kung ano man ang sabihin ni Presidente Duterte ay yun ay kanyang palalampasin lang at patuloy siyang rumirespeto, patuloy siyang gumagalang, patuloy siyang susuporta sa Duterte administration hanggang sa katapusan. Para kay Gadon, walang duda ang suporta ni Marcos sa Duterte administration. Alam niyo naman, si Bongbong Marcos ay hindi mapagtanim at yan ay nararamdaman ko yung pagiging sincere niya doon sa talagang pagsuporta sa administration. So narinig niyo naman mga sangkay, medyo nakakadurog lamang po ito ng puso kung si President Duterte mismo ang nakarinig ng balitang yan na kahit hindi siya susuportahan ni President Duterte, mananatili daw pong mataas ang respeto ni Bongbong Marcos sa Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Duterte. Kahit hindi susuportahan si BBM, mananatili po ang kanyang pagsuporta sa ating Tatay Digong. So in that way pa lang mga sangkay, makikita na po natin yung sincerity ni Bongbong Marcos sa kanyang matalik na kaibigan. Yung puso niya na talagang pinapatunayan niya kay President Duterte na kahit anuman ang mangyari, mananatiling magkasangga sila at hindi niya po iiwan sa ere
si President Duterte. Ito po yung dahilan mga sangkay na mas lalo pong lumalakas si Bongbong Marcos hanggang sa ngayon. Nakita niyo naman siguro yung bagong survey na instead na bumaba si Bongbong Marcos, mas lalo pong tumataas, habang si Leni Robredo, instead na tumaas, mas lalo pong bumaba. Ito po ay dahil sa nakikita ng sambayan ng Pilipino ang puso ni Bongbong Marcos na kahit na marami ang nambabati ko sa kanya, nananatili pa rin po siyang kalmado at ipinapakita lamang po ang kanyang plano para sa ating bayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. This is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless. Bye-bye.